start the conversation, alam ko marami tayong mga chismis sa LGU level, lalo si Senador Mark BBM Gamboa. Pero pag-usapan natin yung minamahal natin presidente. Sir Ronald, ano pong analysis niyo dun sa intervention ni Ferdinand Abante Marcos Jr.? The reason na tawag ko Abante is para siyang Congressman Abante. Medyo umabante tapos umaatras ng marami. Sir Ronald, do you think this is a Machiavellian play na lumaleo siya if ever ma-impeachment or he's just recognizing the numbers are not there, he's playing these games of subterfuge and Sun Tzu, or baka mahina lang talaga siya at he just undermined the credibility of Quadcom and everything else by saying, wag na tayo mag-impeachment, ano na yan. And just 48 hours ago, Sir Ronald, he was the Tigre ng Norte. Ngayon, hindi ko masabi kung Fox eh. Parang ano eh, medyo makutingin tayo ngayon. Sir Ronald, what is your read of this Abante move, Abante Atras move? Sabi kasi ni one of my favorite philosophers, si Ayun, si Heraclitus, ayun. no? Kilala mo ba si Heraclitus, no? Ano ba to? Not step Character, into the same river ba character, yan? oh, character is destiny, no? Character is destiny. So, kung ano yung character niya, yun yung kanyang destiny, no? Simpleng-simple lang naman nun eh, no? Pero ang tingin ko dito kasi pwedeng yung sinabi mo all of the above. Pwede kasi with one hand dumidistansya siya dahil hindi naman pwedeng magmukha na yung presidente pinapa-impeach yung kanyang vice president. No? Ikalawa, kasama dyan, ay alam naman niya siguro na yung impeachment may adverse effect, hindi lamang kay Sara. Meron ding kahit papano adverse effect sa kanya. Di ba? Kaya nagme-maintain siya ng a safe distance dito. Parang hindi siya yung nagko-command nito. So that's one possible aspect ng lahat ng ito na dumidistansya siya. Pero with the other hand, pwedeng may kaunti siyang blessing. No? With one hand ay dumidistansya siya to factor in yung possible adverse effects sa kanya para sabihin na hindi naman siya yung nagpapa-impeach sa kanyang vice president. With the other hand, posibleng makita natin next week kung mangyayari, magpapatuloy ang impeachment. At the truth of the fooding is in the tasting. Makikita natin kung magkakaroon ng hindi lang filing for impeachment, hindi lamang endorsement by one congressman, hindi lamang pag-akyat sa ethics committee to see if it is adequate in form and substance, kung hindi yung botohan na 30% sa Kongreso. Actually, pwede nilang mabilisin eh. Habang nag-ethics committee, kung may makuha ang signature no, for 30% ng Kongreso, pwedeng hindi na mag-plenary. Akyat na yun kaagad sa Senado kung mamabilisin nila. So pwedeng ganun yung play. Pero at the same time, pwede nating i-take at face value yung sinabi ng presidente. Ibig sabihin, pwede nating sa tignan na talagang may utos siya sa Kongreso at ayaw niya na gumulo pa dito sa impeachment, no? Which is both not only cowardly, stupid, no? Hirap ipagsama yung dalawa eh, no? Cowardice at saka stupidity, no? Sir So Ronald, Sir may Ronald, alam ko gusto ma-exile sa Paris, but can we stop you there? Obviously, babalikan ko yung issue na yan kasi it's in my opinion, there are unintended consequences always with any major intervention na pwede natin pag-usapan. yes. Mark, nakapulang-pula ka ngayon. Mark, BBM Oo. Boa. Ano bang loyalist explanation sa nangyari? Ano ba yung Machiavellian genius? Fox ba or Ako, Lion? ito, personal ko lang, yung buong sitwasyon. Parang ang ano lang, the way it was leaked eh. Kung paano nag-leak eh. Kumbaga, text message, nag-leak yung screen ano, tapos tinanong nung reporter, tapos inamin niya na ako nga yung nag-text na yan, private dapat yan. Parang ano eh, parang masyadong, parang hindi yan yung mga bagay, parang leak na Contrived. sinasadya eh. Parang contrived. No? Oo, Parang parang hindi contrive eh. aksidente. O parang Hindi trivial lang. aksidente. Nalik lang, sorry. Ganun. Parang medyo hindi lumabas. Oo eh. Parang, tapos Kasi, sinabi niya, was di very, ba? very confidential. You know, we have to research sino nag-leak yan. Ganun. Wala eh.
Yung mga ganung bagay, it's not something na ano eh. So parang I think baka ano lang din. Tama naman yung sinabi din ni Sec Ronald na ah, ang pangit nga naman kung yung presidente yung tumatrabaho dun sa impeachment ng kanyang sariling vice president. So magkaroon ng konting distansya. Pero tanong ko nga, yun yung message, yun yung sinasabi. Pero ano ba yung actual na ginagawa ng mga tao sa baba? Ano bang ginagawa ng mga tuloy-tuloy pa rin yung mga kaso, yung disbarment, yung lahat ng mga magkakaso dito kay Sara, and yung sa corruption, and yung sa Quadcom and sa good governance. So kung tuloy-tuloy pa rin lahat, 'di ba? Yun lang ano. So baka nga sinadya yung leak para at least magkaroon ng konting distansya si PBBM dito sa magaganap na impeachment. Ako, I agree. I think more all of us agree na that didn't look like a genuine leak. It looked like it was meant to be leaked. So obviously the president is distancing himself from anything that can happen to the Congress. Although weird na parang lumabas na sinabihan pa niya yung Congress na huwag kayong mag-impeachment. Which in a paradoxical way, wait lang, if you really respect them, bakit ka nakikialam by even telling them what not to do, right? But putting that aside for a moment, I just also felt... He clarified na ano eh. It was his opinion eh. Of course. Clarify nito sa hindi siya utos eh. I was just telling them my opinion. Bahala kayo kung paano kayo gagalaw. Basta ito Alam mo, opinion. Mark, anak ka talaga ni ano. Naalala mo yung presidential spokesman si Harry Roque. Sabi niya, opinion ko yan, personal opinion ko yan. Personal opinion eh. In the real world. In the real world. Like, come on, Mark. Seriously, BBM will say, and then, oh yeah, it is your personal opinion. Never mind, you're the president and control the president. Yan ang point ko eh. Like, actually a bit contradictory to say you're respecting the independence, and then as a president, you're saying, huwag niyong gawin yan, and then pinalik niya. Now, obviously, I think all of us agree na hindi ito leak talaga. This was contrived. But the next issue kasi here is, okay, Mark, ang sinasabi mo, Mark, is baka naman talaga may Machiavellian plan gagalawin niya na. I think Ronald also said the same thing. Ang akin lang naman, yung isang argument ni BBM is wag tayo parang pag magkaroon ng gulo, hindi ito mabuti para sa bayan. Sabi na not a single person will benefit from it. Ang concern ko naman dito is if you are Duterte or if you're the enemy of the president, won't you smell weakness here? That no matter what you do with this guy, he's gonna make some drama and then he's gonna walk it back. So actually, parang nangyari dito, one way to look at it, makinig kayo sa akin na, ganito. Wag tayo, ayaw natin ng gulo. Kaya hayaan natin mga Duterte lang manggulo. Di ba? Parang gano'n ang nangyari sa Ronald. Di ba? Parang hayaan mo na sila manggulo. Huwag natin guluhin yung bansa. For me, every time there's a headline that Duterte say something crazy, kudeta tayo, Panelo, 2 days ago was on your favorite channel, Ronald, yung bilyonaryo, di ba? Sabi niya, ay hindi, sabi ng mga active, hindi lang retired, active officers na gusto na nila mag-take over. I mean, this is on the record for heaven's sake. This, for me, is not good for the country. It's a bad headline. It makes us look like a banana republic. I've met 3 ambassadors over the past 48 hours or so. Lahat sila sinasabi nila na, di ba? I mean, let's be honest, like, how is that gonna reflect well on the country? Because I think BBM is not sending the right. So tama si Mark na baka behind the scenes there's a strategy. But it's not like Duterte's are not going to also take this as a sign of weakness. I mean, he's not drawing the line, Ronald. Is he? Yes, katulad ng sinabi mo kanina, Vicar, meron tong mga unintended consequences na baka later on hindi makontrol ng gobyerno. Halimbawa, messaging. At the very minimum, you confuse your forces. Diba? Mako-confuse sila at the very, ano ba talaga kuya? No? Ano ba talaga kuya? No, tuloy ba o hindi? Ikalawa, pwede itong gamitin. Or galit ka ba or hindi? Or galit ka ba or hindi? Parang biglang hindi na siya galit ulit eh. Tapos pwedeng gamitin ito ng mga Duterte. Yung sabi mo yung isa pwedeng gamitin nila, i-paint siya talaga as a weak leader. Urong-surong, ulong-sulong. Kasama dyan ay gamitin yung kanyang statement para sabihin na eto, kumurap, no? At umatras. So it can create a momentum for the Duterte, no? Lalo na if they survive the midterm. Meron silang momentum na baka yung presidente even before the midterm election maging lame duck dahil sa ganyang klaseng asta. Dahil everything is about communication nowadays, di ba?
pag ganyan ang communication mo, anong iisipin ng mga senador na gusto mong i-convict si Sara sa isang impeachment process kahit na may laro behind the scenes, di ba? So at the minimum confusion, ikalawa, gagamitin ng iyong mga kalaban, yung mga statement na yan, it's beyond statesman-like eh. Kung plano niya magmukhang statesman-like, parang hindi mangyayari. Dahil too much water under the bridge eh. Yung tinanong siya kung pwede pa bang magkabate, sabi niya, never say never. Di ba? Diba? Yun nga eh, Talagang nagsishowbiz. Bakit character na is naman siya? destiny eh, di ba? Character is destiny. Parang yung pagiging mo, passive-aggressive, yung pagiging conflict averse, it's in full display dito sa statement na ito. Ang problema, parang hindi na nakakatawa. No? Ang tingin siguro ng mga tao, grabe, may assassination attempt na sa iyo, nagko-call na ng mutiny against you, nagrarally na sa EDSA shrine na ibagsak ka, no? At ikaw ay isang diktador. So, lahat nandiyan na in full display. Tapos ang pan mo ay never say never. Never say. Sabi mo Tapos nga yung never say never patawa-tawa na na isang naman Trump. siya. Yun nga eh, he's trying to Sabi mo act nga cool. Big R yung never say never na parang si Trump. Basta tayong dalawa kay Trump, you know. Mark, balikan kita. Mark, do you see where we're coming from? Hindi ko naman dinideny na may plano behind the scenes. Kasi I think all of us agree na fake yung pag-leak. Ang problema kasi namin is, how are you gonna be perceived by the others? I'll tell you, Mark, ang daming comments yan, baka may compromat ng mga Dutertes. Or, you know what I'm saying? He actually looks weak eh. Kasi ang sinasabi ng iba, baka sinabihan ng mga Duterte, o sige, ganun ka, ilalaglag ka namin. So, you tell me, Mark, in what sense does he look stronger or he can get rid of the weak leader moniker kung ganito yung kanyang swing within 48 hours from tough leader and all of that, and then yung spontaneous ng tanong lang sa kanya. I mean, I'm willing to be convinced otherwise, Mark, kasi medyo nakakairita na yung nangyari eh, di ba? Hindi, ako kasi I come from the side na ano eh. 'Di ba ako naman yung nag-aalarma na talagang lumalakas yung mga Duterte sa social media eh. So parang nothing new about that. Talagang may momentum sila dahil parang nabuhayan yung mga supporters nila and all that. Pero ngayong araw din naman nangyari yung sa NBI kay VP Sara na 'di Hindi ba naman hindi sumipot. nag-attend. Hindi naman sumipot si Sara. Oo. So yung NBI is still on her case. Tuloy-tuloy pa rin. And yung mga ibang kaso nga, 'di ba? Sa QCPD na kaso kay Attorney Gadon, yung disbarment, all hands on deck eh. Yun na yung ano eh. So yung president lang yung umano eh. So itong style ba, will it work? Makikita natin. Hindi ko din ma-foresee eh, pero ang tinitingnan ko na lang yung gumagalaw sa baba at yung mga umaano sa baba. Kung ano yung nangyayari, kung ano yung direksyon ng mga tao. Ako And naman sa akin, sana nag-shut up na lang siya. Honestly, di na siya nagsalita. Parang sabihin niya, let's just rule of law prevail. I have nothing to say about anything, impeachment, whatever. I mean, or just ganun lang. is he parang offering itong sila Sara na may chance pa kayo para umano, para mag-slow down o mag-mellow down. Parang he's becoming a good cop uli. May ganun kaya habang Pero di ba, yung mga ano pero niya, Mark, hindi ba para, FBI and gets all ko yung that. point ko. Pero Mark, please, and you know, I'm genuinely interested in your, hindi ba parang parang ninormalize mo yung ganun, na kahit anong sasabihin mo, assassination as a president, in the end, okay pa rin yan, you can come back into the fold. Hindi ba parang pangit yan? Parang he's normalizing it? Ako tingin ko parang ginugulo eh. Parang nililito nila yung kabila eh. Kung ano ba talaga, ano. Yun nga, yun lang, baka perception sa iba, weak nga. Yung mga DDS naman, yun na yung tingin kay Bongbong eh. Yun na din naman yung tingin nila kay PBBM eh. So, ako, um, siguro ginugulo din niya. Kino-confuse din niya yung The kabila. Ano ba talaga? subterfuge. So you're still convinced na there's an element of subterfuge. Sir Ronald, I want to ask you, okay, sige, tama naman si Mark na given na yung mga DDS, they're always gonna say he's a weak person and then I'm sure they'll make fun of him na naman. But ikaw, Ronald, if ikaw yung sabihin natin, for the lack of better, Team Trillanes type, di ba? Na galit sa mga, I mean, hindi natutuwa masyado sa mga Marcoses pero mas galit sa mga Dutertes, doesn't this turn you off and say,
Aba, mukhang malabo tong kausap din tong BBM na to eh. Pare-paras lang. You know what I'm saying? Like, it actually turns off the other people na hindi impressed kay BBM dati, pero medyo pinagbigyan nila si BBM, baka naman. And then ngayon, ay wala rin eh. Hindi ba ganon, Sir Ronald? Hindi ko sinasabi Well, tayong dalawa. Hindi ko sinasabi tayong lagi dalawa. namang lagi naman sinasabi ni Senator Trillanes na ihiwalay mo yung public messaging dun sa tunay na special operations. No? Dahil yung special operations, dapat hindi mo pinapaalam sa kalaban yung tunay mong gagawin. Ang problema nga, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, meron itong unintended consequences. Dahil communication is everything. No? Sa panahon ng social media, communication is everything, no? Baka ibang usapin kung i-confuse mo yung kalaban, ibang usapin kung mismo yung mga kakampi mo na ko-confuse, di ba? Sa yung urong sulong. Lalo na yung lumabas sa international media, walang lumabas na sinasabi na this is a conditional threat. Ang lumabas na lahat ng international media, the Vice President is threatening the President. Wala ko nakita na conditional. Hindi nga lumabas eh. Yung sinabi ng Vice President na pag ako mamatay, no, ipapapatay ko din siya. Walang ganung lumabas. Ang lumabas sa international media all over the world, no, even sa Arab news, mismo sa Mongolia, etc., ay the Vice President threatening the President with assassination. Tapos makikita nila yung ganyang statement. Medyo tingin sa ng mundo ay a weak leader at best, or even a stupid, cowardly leader, no, at worst. Or that you can be taken out any moment and Duterte's could come back. That's the other worry. Let's just be honest. Some people are really worried. Yes. This guy Well, is ito naman, hindi naman ako sa aking mga bubuit within the military, ang tingin ko naman mahihirapan. No? Halimbawa, itong 200 na nasa EDSA Shrine for the past 4 days won't be enough to trigger the military to move. Lalo na, ang tingin ng military, the Dutertes are pro-China. So, ang tingin ko, medyo out of the question yung uprising mutiny na hinihingi ni Panelo at saka ni Digong. I doubt kung yan will prosper. No? Dahil nga, dapat mag-anti-China muna sila, no? Kaya medyo mahirap 'yan. Mas ang problema is communication, no? Inuulit ko, at the minimum nako-confuse ang iyong allies at saka ang iyong base, no? At nagmumukha kang weak leader, no? Kaya ang tingin ko baka makabawi sila kung sakali next week pag nagsimula na yung mga nagpa-file. Ang tingin ko baka may at least 2 na magpa-file. Tapos nga aakyat sa ethics committee, tapos plenary or signature ng 30%. Kung mangyayari yun, lalabas talaga na this is all subterfuge. Lalabas talaga na the other hand is doing something else than the other hand. No? Kung mangyayari. Kaya sa akin, this mas decisive yung next week. No? Yun nga eh, tama si Ron. I want to go back to you, Mark. Yes, please, Mark. Oo, isa pa, hindi ko pinasabi yung anti-terror law eh. Yun ang messaging na naririnig ko eh. Pag nagsasalita yung isang tao ni BBM, yung isa parating merong word na anti-terror eh. Parang kinokondisyonan na posibleng yun yung mangyari. Na si BBM, sabi, huwag na nating yung impeachment, huwag nating pero nakaumang yung anti-terror law na si Digong yung nagpasa. At pag nangyari yun, di ba, ang bigat nung pwedeng tignan nyo sa mga bangko, pwede siyang din, di ba? Pwedeng kahit without warrant. Pwedeng i-freeze yung kanyang account, no? Pwedeng buksan. Ang problema lang dyan, Mark, mas mahabang proseso yan. Baka umakyat pa nga yan sa Supreme Court na dominated ng mga appointees ni Digong. So kung pupunta ka doon sa usual track sa ating judicial system, medyo baka iba na yung presidente, umaandar pa yung kaso, no? At saka sabi nga ng ombudsman, kung sakali magkakaroon ng mga kasong ganyan, i-assume niya yung jurisdiction. At alam mo naman kung sino yung ombudsman at saan yung kanyang loyalty. Kaya masyadong maraming mga variables na hindi mo kontrolado pag pumasok ka sa ganyang track. Knowing the weaknesses of our judicial system, knowing who dominate the Supreme Court
and the Ombudsman. So yan ang magiging problema nila. Ang pinaka relatively baka mas mabilis at saka decisive yung impeachment. Kung gagawin talaga nila yung powers nila. Yung behind the scenes. Again, I agree with Mark that they're behind the scenes plans. Most likely, I would be surprised if they're not. Pero yun nga, Ronald, going back to that, even when you're doing Cywar, di ba? Yung communication mo, may minamasahe ka eh. May inaspalte ka eh. I don't see the aspalte masahe pa. I see sabog. Right? I see contradiction. It's not a dialectical, intelligent contradiction. It's just sloppiness, to be honest. And you have a reputation of looking like weak. Actually, I'm now on TikTok checking yung mga comments. Ayan, natakot sa people power, mahina. Yan, takot. Like, look at the comments on TikTok, yung nag-post. Puro DDS naman dyan sa TikTok. That's my point. The DDS are using it to say mahina si BBM, natakot siya sa ilan bang dumalo? 200 dyan sa EDSA. 150. 150. Pero, but which even worse, right? Parang 150 lang, natakot na siya. Diba? So, that's my point. Like, I'm not sure how is this. I can mobilize 2,000 overnight. Sir Ronald, 0.6%. Laking population. Yan, 1 million na. 1% na. 1% na sa SWA. Sir Ronald, wag mong agawan si Martin Romualdez. Siya lang consistently 1% sa surveys. Okay? 0.5. 0.5 siya. Pala bumapatch. Sorry about that. But Mark, I want to also get your point on this kasi what I hear, Mark, yung argument na may plano, obviously, the most reasonable na version na nakita ko, which is, sasabihin niya ngayon, wala siguro mangyarang impeachment na seryoso, pero after elections talaga yayari nila yung mga Dutertes. And this is where Ronald comes in. And Trillanes also, I think, is correct, which is, what is his leverage on the next senator? Once nanalo na sila election, ngayon pa lang sila Tolentino, kung sino-sino sa admin ay hindi sumusunod. So, I'm not sure that's a very smart plan. You get what I'm saying? If he looks weak, and then this will go until next elections, by that time, bye-bye BBM. Thank you for your support. Senador na kami. Na buhay mo. Next 2020. Diba, Ronald? That's my point. If he looks weak, he's inconsistent, he has no momentum, hindi siya magaling mag-leverage. Kaya, for me, the conclusion is, wala siyang Ronald Llamas. Wala siyang Bongo. Like, it really looks sloppy. No offense kay Bernie. Huwag mo naman ako ikumpara kay Bongo. Sir Ronald, parang wala, hindi lang siya underhanded compliment. Uy, dapat nakita mo yung mga basketball stats ni Bongo. Di ba, Mark? Ano yung mga stats niya? Sabi nung isa ba, champion sila. May isang stat daw na kulang. Okay, sir. Mark, ano masabi mo, Mark, doon sa kung talaga may plano sa impeachment after election na, pag wala na, mahinang Dutertes, but sa tingin mo? Labo yun. Labo na yun. Malabo yun. Masyado nang matagal yun. Malabo eh. I'm just not seeing how this is gonna work, bro. The subterfuge, charot. It's not, sablay siya, bro. Sablay talaga siya. Kung may subterfuge, it has to happen next week. No? Kung may subterfuge, hindi pwede yung subterfuge after the midterms. Tapos na laban nun. Sabotage ang mangyari, hindi subter. Di ba, Sir Ron? Mark, please. Okay, Mark, now you see where I'm coming from, Mark, right? Parang, hindi. No, I don't think it's gonna work. Parang, sablay eh. Ano bang tingin ng mga Ilocano? Ay, anyamat na ito eh. Sabi ni Baste Duterte, pag nanalo sila, siya magiging Secretary of Defense at uubusin niya mga Ilocano. No? Is that bad? Wait lang. Kalahatan ng generals sa military Ilocano. Yayarin siya, wala pang first day, kudeta na. Sinabi na yun, di ba, Mark? Pag nakabalik kami sa gobyerno, ako magiging Secretary of National Defense at uubusin ko mga Ilocano. No? Wow. Kayo unahin, Richard.